Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa, maging ang ating mga online viewers. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat o Lord God sa pagkakataon na ito, na kung saan, Panginoon, ay patuloy o God, na hinahayaan mo na ang mga anak mo, Lord God, ay nagkakatipon-tipon upang mapakinggan ka sa hapon na ito. At maging ang mga kapatiran po namin through online, Lord, salamat po sa kanilang buhay. Dalangin ko, Diyos, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pangunawa ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. At sa ating mga kapatiran po natin, nakasama po natin through online, praise the Lord. Kung may mga Bibles po tayo dyan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of 1 Samuel. And 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1. Praise the Lord. Okay, 1 Samuel chapter 1. Praise God. Hallelujah. So, nandyan na po ba tayo? Praise the Lord. 1 Samuel chapter 1, the whole chapter 1, yan po yung ating text sa hapon na ito. Na ang pag-aaralan po natin, it is about attitudes of being a woman of faith. Yan. Attitudes of being a woman of faith. Women of faith are very much needed nowadays. Of course, even man of faith. Kasi hindi lamang po woman, even man. Kaya lamang po nagkataon sa hapon na ito, ang ating text po ay isang babae. Kaya nga po ito yung ating titingnan. So, bakit nga ba tinatawag po siya na she was a woman of faith? So, tutunghayan po natin yung kanyang kwento. We're going to start on verse 1. So, are you there? Amen. And verse 1, sabi po dyan, there was a certain man from Ramatim, a Zupite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeruham, the son of Elihu, the son of Tuho, the son of Zub, an Ephraimite. May kakilala ba kayong nagngangalang mga ganito? Parang siguro pag may mga pangalang ganito ngayon, sasabihin nila, ako, ba't naman ganyan pangalan mo? Diba? So naiiba yung kanilang mga pangalan. And then in verse 2, sabi dyan, he had 2 wives. Dalawa ang asawa. One was called Hannah, and the other Penina. Penina had children, but Hannah had none. So dito po sa verse 2, sabi niya, dalawa ang kanyang asawa. Hindi naman niya sinabi kung sino yung original, sino yung pangalawa. Basta ang sabi, wives. So, ibig sabihin, asawa niya. Dalawang asawa. Wag na po ninyo akong tanungin kung bakit hinayaan dito na dalawang asawa. Pero ngayon po, hindi na po pwede yung dalawang asawa. Kasi pwede kang makulong. Pag ikaw ay ipapakulong ng iyong original wife. And verse 3, sabi dyan, year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, were priests of the Lord. So yearly yan, na pumupunta po sila para sila ay mag-alay, magpuri, mag-worship sa Panginoon. Verse 4, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife, Penina, and to all her sons and daughters. O, kasi may mga sons and daughters siya kay Penina. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. So dito po sa kanilang
sa dalawa niyang asawa, sino kaya sa palagay ninyo ang panalo dito? Kasi si Penina, meron siyang anak. Si Hana naman, siya yung mas mahal. May panalo ba sa kanila? No? Kasi yung isa may anak, yung isa mas mahal. Yan. And then, sabi po rito, na itong si Elkanah, double portion ang ibinibigay niya kay Hana kasi mahal nga niya si Hana. Kaya lamang po ang problema, no, the Lord had closed her womb. Hindi siya po pwedeng magkaanak. No? And verse 6, and because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Tingnan po ninyo, si Penina, ang kanyang ginagawa, palagi niyang iniirita si Hana. Maaaring kung ano-ano yung kanyang pinagsasabi, sinasabi niya, oy, ikaw, wala kang kwentang babae, hindi mo mabigyan ng anak si Elkanah. Oh, di ba, nang iirita siya kay Hana. So, hindi po madali. Kung titingnan po natin ang sitwasyon ni Hana, naku, year after year, every time na pupunta sila magpuri sa Panginoon, ganun yung ginagawa ng kanyang rivalry. Oh, ikaw kaya, kung ikaw ay pupuntang magsimba and then ganun ang dadatnan mo, ganun ang mangyayari sa iyo, do you think gusto mo pang pumunta? That is another question, isn't it? Kasi yun yung sitwasyon ni Hana, instead sana na siya ay pupunta kasi nga magpupuri sa Panginoon. Pero hindi, kundi yung kanyang nai-encounter, itong pang-aalipusta po ni Penina, yung kanyang karibal. Kaya mahirap ang may karibal. May karibal ba kayo dyan? Praise God kung wala. No? Okay. And then sabi po dyan sa verse 8, Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Ay, adamo pa ng ay-ayo nilakay na. No? Meron naman itong si Elkanah talagang dahil nga sa mahal na mahal niya si Hana. Ayan. Bakit, Hana, hindi pa ba sapat na ako? Kaysa sa magkaroon ka ng 10 anak? No? Yan ang sitwasyon. Okay. Pause muna tayo doon. So from verses 1 to 8, dito po natin titingnan yung number 1 po natin, the attitudes of being a woman of faith. So the number 1 attitudes, being a woman of faith, is that woman of faith endures real problems. Talagang problemang malaki. No? Problema ni Hana. Ang problema niya, no, itong another wife ng kanyang asawa, no, na ganun yung ginagawa sa kanya. Another problem niya, wala siyang anak. No? Kaya problemang malaki. Woman of faith endures real problems. Endurance. Endures real problems. So kahit na alam po niya na every time na sila ay pupunta para magpuri, ganun ang gagawin ni Penina, pero pinipili pa rin niya na pumunta. Siguro kung tayo si Hana, ayaw na natin imbis na magagaan yung pakiramdam mo, wala lalo ka lamang mabibigatan dahil sa ginagawa sa iyo ng karibal mo. Pero makikita po natin dito yung endurance po ni Hana. So that is number 1 characteristic of a woman, no? A woman of faith, being a woman of faith, endurance. Kaya kung titingnan po natin, marami tayong mga kakilala, marami tayong mga kapatid na they also suffer sa mga ganitong sitwasyon. Buti na lamang. Congratulations sa mga walang asawa. Diba?
Kasi hindi natin naranasan ang ganitong klaseng problema. Oh. Hello, sa mga single dyan. No. Hindi natin naranasan yung problema ng iba. Siguro napakahirap nun na maranasan mo yung gano'n, na may karibal ka. Oh, mahirap. At yan po yung mostly sa mga problema po ng mga abroad. Isn't it? Oh. Pag nagkakahiwalay ang mga mag-asawa, yan yung problemang dumarating, may third party involved. Pero ang maganda lamang, kung kayo yung original, mananatili kayong original. Samantalang si Hannah, hindi natin alam kung original, kasi dalawang asawa, so ibig sabihin dalawa silang original wife. No? Hindi sinabi kung sino yung number 1, number 2, basta ang sinabi dito, asawa. Kaya congratulations na rin sa'yo kapatid, kasi ikaw yung original. Nag-iisa ka lang asawa, kahit na nangapit bahay siya. Kasi hindi naman pwede sa atin, especially for us Filipinos, no? Hindi niya maituturing na asawa pag kumuha ng another partner, pag siya ay kasal. Okay. So, woman of faith endures real problems. Talagang totoo ang problemang dumarating sa buhay. But in spite of that, sabi po sa Psalm 46, verses 1 to 11, as our supporting verse, babalikan po natin mamaya yung kwento po in 1 Samuel. Let's go first to Psalm 46. So magbubuklat po tayo ng Bible. And Psalm 46, I'm going to start on verse 1, sabi dyan, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Praise God! Dahil kahit na anuman po ang bagyong dumarating sa buhay, alam at alam po natin ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, siya ang ating kalakasan. An ever-present help, handang tutulong sa lahat po ng problema sa buhay. So sabi diyan, therefore we will not fear. Huwag po tayong matakot kahit na anumang bagyo ang dumating. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, sabi diyan, magkaroon man ng earthquake ang buhay, magkaroon man ng tsunami ang buhay, huwag matakot. Do its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Bakit? In verse 4 sabi niya, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Kasi alam natin, nandyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Sabi niya sa verse 5, God is within her. Kaya kapatid, kung nasa iyo ang Panginoon, no, kayang-kaya mo yan. No? Kayang-kaya mo, anumang klaseng bagyo, anumang klaseng problema ang dumating sa buhay mo. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. So makikita po natin na ang kamay ng Panginoon ay handang tutulong at handang kikilos. Verse 6, nations are in uproar, kingdom falls, he lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. For the second time, sinasabi po rito sa Psalm chapter 46, that the Lord Almighty is with us. Kaya tunay nga mga kapatid, kasama po natin ang Panginoon. Come and see the work of the Lord, the desolations he has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spears. He burns the shields with fire. Kahit na alaman po yung nangyayari sa ating kapaligiran, kahit na may COVID, wala po tayong dapat ipangamba. No? Tuloy pa rin ang buhay. Di ba? Tuloy pa rin po na umiikot ang buhay ng tao. So, ano man po yung nangyayari, no? Ang maganda pong gawin, sabi niya sa verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Kapatid,
Kontrolado po ng Diyos ang lahat-lahat ng bagay. Maging personal na buhay natin, buhay na nangyayari sa ating kapaligiran, sa mundo natin, everything hangs on God. Control po ng Panginoon. The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. 3 times na sinabi po rito in Psalm 46 na ang Diyos po ay nasa atin. Hindi po niya tayo pinababayaan. Kaya kapit lamang po sa Panginoon, mga kapatid. No? Ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa, no? Kapit lamang sa Panginoon. Dahil may gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Okay, go back to our text. In 1 Samuel chapter 1, we are now in verse 9, right? Okay. Sa verse 9 na po tayo. Sabi niyan sa verse 9, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. And bitterness of soul, ay talagang makikita po natin na talagang nabibigatan yung kanyang puso. Naramdaman na ba ninyo, mga kapatid, naranasan na ba ninyo na talagang nadudurog yung puso mo? Maaaring nasaktan ka, grabe yung sakit, no? Grabe yung nararamdaman mo. So, ganito po yung pakiramdam ni Hannah. Kasi sabi diyan, and bitterness of soul. Hannah wept. Sabi diyan, talagang iniyak niya sa Panginoon. Hannah wept much and prayed to the Lord. Maaaring bawat isa sa atin naranasan natin ito, yung sitwasyon na parang nadudurog ang puso mo and then ang ginawa mo na lamang iniiyak mo sa Panginoon. Maaaring nasaktan ka, maaaring may ginawang hindi tama sa iyo, and then damang-dama mo yung sakit, damang-dama mo yung kirot. So ang gagawin mo lamang is that iiyakan mo sa Panginoon. No? At ang pag-iyak mo talagang para kang katulad ng hindi mo mawari. No? Nanginginig buong kalamlam mo. Lahat-lahat parang hindi mo na alam kung saan. So ganito yung pakiramdam po ni Hannah. And then in verse 11 sabi niya, and she made a vow, saying, talagang nangako siya. O Lord Almighty, kanya, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Talagang nanalangin siya, no? At sa kanyang panalangin, very specific yung sinabi niya kay Lord. Hindi lang niya sinabi, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, kundi talagang sinabi niya kung anong klaseng anak, ano ang gender ng anak na gusto niya. Kung bibigyan mo ako, Panginoon, ng isang lalaking anak, di ba? Son yung kanyang hiniling sa Panginoon. And then sabi niya, no, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. I will give him to the Lord for all the days of his life, and the razor will ever be used on his head. Yan ang sinabi po ni Hannah. No? And then in verse 12, sabi diyan, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. So si Hannah po, nung siya ay nagpray-pray, no? Yun lamang pong labi niya, hindi naririnig, walang boses. Actually, ito pong panalangin ni Hannah, itong way ng panalangin ni Hannah, ito po mostly yung way ng panalangin ninyo sa bahay ng mga amo, isn't it? Silent prayer. Na talagang nasanay po tayo doon sa pray na talagang ang
Talagang i-imaginin mo na nandyan lang si Lord sa harapan mo, no? Na talagang galing doon sa puso na hindi mo man bigkasin, pero mararamdaman mo na ang lapit-lapit niya. So ganito po yung way ng panalangin po ni Hannah. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Verse 13. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk. Tingnan po ninyo. Yan. Kasi minsan ang tao kung ano ang nakikita, yun na. Kaya ang tingin po ni Eli, the priest, ay, lasing itong babaeng to. Hindi niya ine-expect na nagpre-prayer pala si Hannah. Ang alam niya lasing, kasi nga nagmumove lang yung kanyang bunganga at walang boses na marinig. And then verse 14, and said to her, how long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Ikaw na nga mabigat na nga yung puso mo, lumalapit ka sa Panginoon. And then, may makakakita sa'yo habang talagang sinasabi mo kay Lord ang laman ng puso mo. And then sasabihin pa sa'yo, hanggang kailan ka ganyan? Diba? Siguro kung tayo yun, baka pinagalitan mo na si Eli. Pero makikita po natin dito yung attitudes ng isang babae na may pananalig sa Panginoon. No? Sabi niya sa verse 15, not so, my Lord, Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. Kaya minsan mga kapatid, no, mas maganda yung sasabihin natin yung laman ng puso natin. No? Kung may manghusga sa iyo nang hindi niya alam, hindi sabihin mo yung totoo. Kaya ako ganito, kasi ganito, hindi yung pati na rin ikaw, magagalit na. So sabi po ni Hannah, in-explain niya, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Yan ang sabi po ni Hannah. Inilalabas ko po yung sama ng loob ko, yung nararamdaman ko sa aking puso. Gusto kong ibigay sa Panginoon. And then verse 16 sabi diyan, do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Verse 17, Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of Him. O, tingnan po ninyo. Kaya magandang mag-explain. Kung hindi kayo naiintindihan, explain ninyo. Katulad nito, ayan. And then at the end, sabi po ni Eli, di ba? Go in peace. No? Humayo ka ng payapa. Sabi niya, at ang Diyos ng Israel, sasagutin niya sana ang iyong panalangin. Yan ang sabi po ni Eli. She said, verse 18, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Okay. Number 2, attitudes of being a woman of faith, from verses 9 to 18. Kikita po natin dyan that woman of faith offer powerful prayer. Woman of faith offer powerful prayer. Kaya mga kapatid, pag sinasabi mong you are a woman of faith, alalahanin mo, no, ang panalangin mo, makapangyarihan yan at sasagutin ng Panginoon. And Colossians 4:2. Colossians 4:2. Sabi po sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.
So devote yourselves. Be a woman of prayer, mga kapatid. Ang dami po nating dapat ipag-pray, no? Para maging maayos ang pamilya ng bawat isa. Your family needs your prayer. For you, mga mothers, you need to pray for your husband, you need to pray for your children. Para kahit na malayo man kayo sa kanila, nandun pa rin at alam ninyo na kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil ang mga panalangin po ninyo ay makapangyarihan. Hello, mga mothers? Yes. Mga woman of faith? No. Napakahalaga ng panalangin ng bawat isa. Dahil tunay nga po, especially nowadays, prayer, the most important tool na pwedeng gawin ng isang tao. Panalangin. Ang daming mga dapat ipag-pray. Huwag po natin sanang hahayaan na ang mga cellphone po natin ang mang-agaw ng oras ng ating prayers. Kung uunahin mo ang cellphone, ang Facebook, pag sa gabi, no? Diba? Sa gabi, dapat oras ng tulog. Pero pag uunahin ang cellphone at hindi pa nag-pray, bali baka ang gagawin mo na lamang pag matulog ka, Lord, thank you. Good night, Lord. Amen. O di kaya, nag-start kang nag-pray, and then, nakatulog ka na pala. Kinaumagahan, no? Mag-aamin ka na lang. So, you will have a longest prayer in your life, magdamag. No? Huwag sanang ganun, mga kapatid. Huwag po nating hahayaan na maglagay po tayo ng oras po natin for our prayer. Prayer time. Na pag yan na oras, i-priority mo. Pag sinabi mong, Lord, 10:30 ng gabi, tapos ko na ang trabaho ko, ang gagawin ko, Panginoon, manalangin ako. So, gawin mo yan, panindigan mo, that every time na ganong oras, no, nandun ka sana, mga kapatid. No? Sinusunod mo yung pinangako mo kay Lord. No? Na yun yung oras. Hindi yung, ay mamaya na lang, kasi Facebook na muna ako. Mamaya hindi mo na mamalayan, ubos na yung oras mo. Yun ang nangyayari sa tip. Lalo na pag ikaw pa rin yung mahilig mag-comments, hindi mo na gusto yung nabasa mong comments, magko-comments ka na rin. Mamaya hindi mo na namamalayan. Nawalan ka na nga ng prayer life, nakipag-away ka pa sa Facebook. O, kaya tingnan po natin, mga kapatid. Huwag po nating hahayaan. Okay. 1 John 5:14 to 15. Another supporting verse. And 1 John 5. Okay. 1 John 5:14 to 15. Okay. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Praise the Lord. Kaya nga sa atin pong panalangin sa Panginoon, we believe that our prayer, God answered it. Dahil tunay nga po na sinasagot ni Lord ang panalangin ng kanyang mga anak. Okay? So, woman of faith, offer a powerful prayer. Okay, let's go back to our text. We are now in verses 19 and 20. Verses 19 and 20, yan po yung ating number 3, the attitudes of being a woman of faith. Sabi diyan sa verse 19, early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah his wife, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. O, tingnan ninyo, son. Di ba yung kanyang panalangin kanina, specific, yung kanyang hiniling sa Panginoon.
na kung bibigyan siya ng anak, isang lalaking anak. O, ito. In verse 20, sinagot ni Lord, so in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Oh. So yun pa na yung meaning ng Samuel. I asked the Lord for him. So dito makikita po natin sa verses 19 and 20, the attitudes of being a woman of faith. Woman of faith experience God's provision. Woman of faith experience God's provision. So makikita po natin, if you are a woman of faith, God will provide. Ibibigay ni Lord ang pangangailangan mo, kapatid. Ibibigay niya. Dahil you are a woman of faith. Sabi in Matthew 6 verse 33, memory verse na ba natin ang Matthew 6 verse 33? Nang sabi doon, seek you first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang woman of faith, nandun po talaga na talagang hinahangad niya sa buhay niya, no? Number one ang Diyos sa kanyang buhay. No? Gusto po niyang mapapurihan ang Diyos na buhay sa kanyang buhay. Nandun na siya ay sumusunod. Kaya makikita po natin yung gagawin na ni Lord sa kanyang buhay. Pagpapala. No? You will experience provision. Yung namumblema ka dahil saan kaya ako kukuha, hindi pa ako nagsweldo, walang pang-tuition yung anak ko. Ay, yun pala. No? Sasabihin mo palang kay Lord, nandyan na ang provision. Praise the Lord. No? Kaya mga kapatid, no, be a woman of faith. Romans 8 verse 28, another supporting verse. Romans 8 verse 28. Okay. Sabi po dyan sa Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Praise God. No? Kaya ang Diyos po, kumikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. No? Na ang sabi po dyan, ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag. No? And according to His purpose. Dahil tunay nga po, may plano ang Diyos kung bakit po niya tinawag ang bawat isa sa atin. At alam natin na ang number one po na plano ng Panginoon, yung siya ay ating purihin. At alam natin na inihanda na ng Panginoon yung mga dapat nating gawin. The good things that we're going to do. Inihanda na ng Panginoon. Kaya ang gagawin na lamang po natin yung mag-obey. At alam natin na kung tayo po ay nag-u-obey sa Panginoon, nandyan po ang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. So, woman of faith experience God's provision. Sa palagay mo, kapatid, nararamdaman mo ba yung provision ni Lord sa buhay mo? Nakikita mo ba na pinagpapala ka ng Panginoon? So, praise God, dahil kung nararanasan mo yan, nai-encounter mo sa iyong buhay, you are a woman of faith. Ikaw ay isang woman of faith. Di ba yun yung gusto natin? Maging isang woman of faith. Ang sarap pakinggan kaya. Pag may nagsasabi sa'yo, mas nanaisin ko pang tawagin akong woman of faith kaysa tawagin sa pangalan. No? Nakalimutan niya yung pangalan mo, and then ang sasabihin niya sa'yo, excuse me, you woman of faith. Oh, praise God. Kahit na makalimutan nila yung pangalan mo, hindi man nila mabigkas, pero yung tatawagin ka nilang woman of faith, nakaka-encourage yun. So, ibig sabihin, kahit na hindi pala nila alam yung pangalan mo, nakikita nila na ikaw ay isang kalugod-lugod sa Panginoon, papangalanan kang woman of faith.
Lalo na pag alam nila na ang dami-dami mong pinagdadaanan sa buhay, pero still pa rin, nakikita yung pananampalataya sa Panginoon. No? Nakikita pa rin nila na nagpapagamit ka sa Panginoon, na nandun na still pa rin na naglilingkod ka sa Panginoon. So, makakakita sa'yo, ay, tunay na yung taong yan. She is a woman of faith. Praise God. Kasi ipinapakita, no? Nakikita nila, no? Na isa na tayong woman of faith. Praise the Lord. Okay, go back to our text. We are now in verses 21 to 24. In verses 21 to 24, sabi po dyan, when the man Elkanah went up with all his family to offer the annual sacrifice to the Lord and to fulfill his vow, Hannah did not go. O, tingnan ninyo. Ngayon at may anak na, hindi pumunta si Hannah. This is the first time na hindi na niya maririnig ang pang-aalipusta ni Penina. No? Hindi na niya maririnig. Bakit? Kasi sabi diyan, hindi siya nagpunta. And then sabi niya, she said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord, and he will live there always. Yon ang sabi po ni Hannah kay Elkanah. And then in verse 23, do what seems best to you. Elkanah, her husband, told her. Pero mabait din yung kanilang asawa, di ba? Na nakakaintindi rin. Hindi niya sinabi na pinagpilitan na, ay, kinakailangan pumunta ka. Kasi palagi natin ginagawa. She also respect ang decision po ni Hannah. No? At hindi siya kumontra. Hindi sinabi ni Elkanah na, binigyan ka na nga ng anak ng Panginoon, bakit mo ibibigay sa kanya? Hindi. Makikita po natin dito na nakasupport yung kanyang husband. Ganun naman dapat, di ba? Give and take sa mga mag-asawa. Kasi kung yung isa lang yung palaging bida, ay, walang mangyayari. No? Kung yung isa lang yung palaging boss, ay dapat naman magpalitan sila. No? And then sabi diyan, do what seems best to you, Elkanah, her husband, told her. Stay here until you have weaned him, only may the Lord make good his word. So the woman stayed at home and nursed her son until she had weaned him. Verse 24, after he was weaned, she took the boy with her young as he was, along with a 3-year-old boy, an ephah of flour and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. Okay. So, number 4 po natin na attitudes of being a woman of faith. Nandiyan sa ating binasa from verses 21 to 24. No? Woman of faith excel in keeping promises. No? Woman of faith, excel in keeping promises. No, yung spelling ko, spelling ng pangalan mo, Sister Excel. Praise God. No? O, tingnan mo, nasali ka patuloy dito sa mensahe mo ngayon sa hapon na ito. Okay. Woman of faith, excel in keeping promises. Kaya ang mga woman of faith, pag yan po ay may ipinangako, ay, dapat to pa rin ninyo. Oh. May mga pangako ba kayo na hanggang ngayon hindi pa natutupad? O, kinakailangang matupad yan, lalo na sa mga anak ninyo. Huwag kayong mangangako na hindi ninyo kayang tuparin. Kahit na mga bata pa yan, especially yung mga bata, yung at least mga alam na, no, na pag may ipinangako ka, naghihintay yan. Kasi kung hindi mo yan tutuparin, mawawalan ko sila ng respeto sa'yo. Sasabihin nila, oh, si mama naman, sinabi niya, wala yan. Nakailang taon na. Every Christmas sinasabi, wala na naman yan. Hindi ka na nila paniniwalaan. Mawawalan sila ng respeto. Dahil napakahalaga po, promise is a promise. No?
Pag nagbow po tayo, kinakailangan sundin. Ecclesiastes 5, verses 4 to 5. And Ecclesiastes 5, Ecclesiastes 5 verses 4 to 5, sabi po dito, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Oh. Kaya mga kapatid, no, mahirap mangako. It's better na huwag kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin. No? Mangako ka lamang kung kaya mong tuparin. Kasi ang mga tinatawag na woman of faith, nangangako sila pero tinutupad nila ang kanilang pangako. Katulad ni Hannah, di ba tinupad niya yung kanyang pangako? Nung siya ay nanalangin, sabi niya, Panginoon, kung ibibigyan mo ako ng isang anak na lalaki, ibabalik ko rin sa iyo for the rest of his life, sabi po ni Hannah. Kaya tingnan po ninyo, nung naisilang niya si Samuel, no, at pwede nang mahiwalay sa kanya, hindi yun madali. No? Talagang sacrifice yung ginawa ng mother na ito. Yun na nga yung anak mo for the first time na nagkaroon ka ng anak. And then mawawalay pa sa iyo. Kasi alam mo na pag ibinalik mo kay Lord, doon na sa templo titira, no? Dadala-dalawin mo na lamang. Yun ang magiging mangyayari nun. Hindi mo na siya maaalagaan. No? Pero in spite na ganyan, talagang yun yung gusto ni Hannah. Sinunod niya yung ipinangako niya sa Panginoon. No? So, woman of faith, excel in keeping promises. Matthew 5 verses 33 to 37. May aral po dito na makikita natin in Matthew 5. Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Okay. Sabi po diyan sa Matthew 5 verses 33 to 37. Again, sabi niya, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne. Naalala ba ninyo nung tayo mga unbeliever? Di ba? Pag nangako tayo na noon, meron pang panatang makabayan. No? Pa-pex-ma-pex-man ka pa. Pa-ex-ex ka, pex-man friend. Hindi ko makakalimutan. Di ba? Oh, ayan, panatang makabayan pa, talagang grabe, di ba? Hindi natin alam, napakalaking kasalanan pala yun para sa Panginoon. Kasi sabi po dyan, no? Do not break, verse 34, but I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head. Oh, tingnan ninyo, mahirap din pala yung basta gaganyan-ganyan ka lang. Agree ka ng agree kasi yung head natin, if we are bowing our head, ibig sabihin, nag-a-agree ka. You agree. So sabi diyan, and do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black, unless na lamang nakulayan mo yung puting buhok, no, magiging black. And then sabi pa sa verse 37, makinig po tayo sa verse 37. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil ones. Kaya ang yes, yes. Pag no, no. Hindi yung yes, no, no. Yes, no. Ay, laruan na yun. Step. Yes, no. Yes, no.
Talagang ayaw ni Lord ang compromiser, di ba? Nakikipag-compromise. So, simply let your yes be yes. And your no, no. Pag sinabi mong yes, tuparin mo. Pag sinabi mong no, no, di no. Kasi sabi diyan, anything beyond this comes from the evil ones. Minsan nakakalimutan natin, di ba? Ang dali nating magbago ng isip. Pero dapat pala, bago pala tayo sumagot, siguraduhin na natin kung talagang yun ba yung gusto nating sagot. Kung yes ba or no. Huwag basta-basta sasagot ng yes. Yun pala. Lalo na pag hindi bukal sa kalooban mo, ayaw mo pala. Nahihiya ka lang mag-no. No? Wala din. So mas maganda, kung yes, edi yes. Kung no, no. Hindi naman po masamang magsabi ng no. Kasi minsan nahihiya tayo magsabi ng no. Kasi nakakahiya. Baka magalit siya sa akin, baka kung ano ang masabi niya. Pero on the other hand naman, nagdadalawang isip ka, no? Ikaw naman ngayon yung parang, bakit ba ako nagsabi ng yes? No? So, titingnan po natin. No? So, it's a lesson for us. Huwag basta-basta magsabi ng yes. Kung hindi naman pala bukal sa loob, it's okay to say no. Ipaliwanag mo kung bakit no. Kasi minsan, yes tayo ng yes. Kahit labag sa loob. Kasi baka kung ano pa ang masabi. Yeah. We are concerned kung anong sasabihin ng tao. Pero ang sarili mo, hindi ka concerned. No? Labag naman sa kalooban mo. And then, magmurmur ka rin lang, magko-complain. No? Kung hindi lang sana ako nahiya sa kanya, hindi ako nag-yes. Sinong niloko mo? Di sarili mo. Why not say no kung no? Yes kung yes. So, woman of faith, excel in keeping promises. Okay. Meron pa tayong natitirang verses. Verses 25 to 28. Sabi po doon sa verses 25 to 28, and that is our number 5, na attitudes of being a woman of faith. And verse 25, sabi po dyan, when they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli. And she said to him, as surely as you live, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. Verse 27, I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord for his whole life. He will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Okay? So number 5 natin, woman of faith expresses her worship. Yan. Woman of faith expresses her worship. Kaya ang mga tinatawag na woman of faith, nandun po na talagang pinapupurihan nila ang Panginoon. They express it. Katulad po ni Hannah, no? Na talagang nagpuri siya, nagpasalamat sa Panginoon. So how do we express our worship to God? No? Pasasalamat sa Kanya. 1 Thessalonians 5:16. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:16, and 1 Thessalonians 5:16. Ituloy natin hanggang verse 18. Okay? 16, 17, 18. Be joyful always. No? Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Oh. So praise God. So tingnan po ninyo si Hannah. Talagang andun yung kagalakan sa kanyang puso. Kaya ang mga masasaya pong mga tao, ay makikita natin na they are worshiper. May joy na naghahari sa kanilang buhay.
Hebrews 13 verse 15, another supporting verse. Hebrews 13 verse 15. Okay. Sabi po dyan sa Hebrews 13 verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, being a woman of faith, the attitude of being a woman of faith, nandun po na palaging nagpupuri sa Panginoon. No? Nagpapasalamat sa Panginoon. Ipinapakita na may Diyos na naghahari sa kanyang buhay. No? Kaya praise the Lord. So sabi natin, what are the attitudes of being a woman of faith? No? Sabi natin kanina, woman of faith endures real problems. Dahil totoo po ang mga problemang dumarating sa buhay. So ang woman of faith, talagang napapagtiisan niya. Andun yung kanyang perseverance, andun yung kanyang endurance. Another is that woman of faith offer powerful prayer. Kaya kapatid, sige, panalangin, manalangin ka. Maraming nangangailangan ng panalangin mo. Your own family, those people surrounds you, mga friends, mga relatives, mga kakilala, at makikilala pang mga tao, they need your prayer. So the woman of faith, no, nandyan po na sila ay nananalangin. Okay. Ano pa? Woman of faith experience God's provision. Kaya kung may pangangailangan, because you are a woman of faith, you know and you know that God is able to provide your needs. Kaya praise God. Hindi lamang yan. Sabi natin, ang mga woman of faith excel in keeping promises. Ay talagang pag may sinasabi sila, may vow sila, sinusunod nila. Kaya yung mga pangako po natin, dapat hindi napapako. No? Pangako ka ng pangako, palagi namang napapako. Ay, mahirap yun. Mawawalan ng tiwala ang mga taong nakapaligid sa'yo. Pag ang galing mong mangako. Di ba, friend, babayaran kita bago mag-Christmas. Natapos ang Christmas, dumating ang New Year, wala pa rin. So, pag nangako, dapat sundin. And another attitude, woman of faith expresses her worship. Okay. Magaling magpuri ang mga woman of faith. And our conclusion, 1 Corinthians 15 verse 58. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. And 1 Corinthians 15 verse 58, sabi niya, therefore, talagang conclusion kasi therefore I conclude. Therefore, my dear brothers. Pag sinabing brothers, kasama tayo doon. Stand firm. So magpakatatag ang bawat isa. Let nothing move you. Let nothing move you. Mga kapatid, ano man yung sitwasyon, ano man yung nararanasan, let nothing move you. Kundi ang dapat gawin, mga kapatid, always give yourselves fully to the work of the Lord. Yan. Kaya kung patuloy po na ibinibigay po natin ang ating sarili sa paninilbihan sa Panginoon, magiging kalugod-lugod po tayo at makukuha po natin ang favor na galing sa Panginoon. Dahil tunay nga po nang sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang paglilingkod ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, no, maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong puso't katapatan. So, woman of faith, you are very much needed in this world. Amen. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa iyong mga salita. Natunay nga po Lord God, naghahanap ka Panginoon ng isang woman of faith, Lord, na nais mong gamitin, O God, sa mundo ito. At dalangin ko, Lord God, na sa bawat anak mo na nakinig, O God, sa pagkakataon na ito, nandun nga po, Lord God, na palaguin mo, patatagin mo, Diyos, ang pananalig at pananampalataya ng bawat isa.
Panginoon, salamat o God sa mga salita mo na palagi pong napapakinggan ng bawat isa. Na tunay nga po, Lord God, na kung susunod po kami, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, kami po ay magiging kalugod-lugod sa iyo, Lord God. At anuman po, Panginoon, ang sitwasyon, anuman po, Panginoon, ang pangangailangan, nandyan ka, Lord God, para kami ay tulungan, para ipagkaloob, Panginoon, anuman po ang ninanais ng puso ng bawat isa. Panginoon, salamat, Lord God, dahil tunay nga po, dakila ka at makapangyarihang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.